Ay, mga kamakina, may machine tayo sa labas. Tatlo, pero tignan ko kung ano, ilan lang magagawa ko ngayon dahil maglilinis ako dito ngayon. Okay? Yan, ang problema nito is blood leak. Yan, blood leak ang problema niya. Depende kung madali lang to, calibration. Depende ito, tignan natin. Papatakbuhin muna natin siya ng dialysis para makita natin yung problema. Kung hindi magpakita, so kakalibrate pa rin natin siya. Wala siyang screw. Wala akong screw, so nilagyan ko na lang. Nakalimutan niya talaga ng screw. Minor blood leak. Lucky tayo pag calibration lang to, pero pag hindi siya makalibrate, baka magpalit tayo ng tear tube niyan. O kaya board. Yan, baka board. Yan ang mga sakit ng blood leak. Kung hindi yung tube na blood leak tube, calibration, o kaya yung board dito. Okay? Hindi ko masabi kung ano doon, power board, functional board, actuator board, o sensor board. Hindi ko masabi kung ano sa kanila. Pwede ring motherboard. Experience ko ganyan, nagpalit ako. Kailangan natin ng mga tube conductivity.
Yan, nag-stable naman siya. Hindi lumabas yung blood leak detector o ano man. So ang gagawin ko na lang, i-calibrate na lang natin siya. Okay? Calibrate na lang natin ito. Punta kayo sa service mode. Patayin nyo yung machine, tapos punta kayo sa service mode. Huwag nyo mga before 5 seconds, pindutin nyo na. Tingnan natin kung makakalibrate. Pag hindi ito nakalibrate, it could be blood leak tube or board or calibration. Yan, nasa tatlo lang yan. Ayan, punta kayo dito sa calibrate sensor. Tapos drag nyo papuntang blood leak. Ayan, blood leak. Confirm nyo lang. Hintay lang kayo ng seconds. Tapos confirm. Hintay lang natin siya mag-calibrate. Yung sa leak, kailangan mag-match dito sa DMNS. Okay? Kailangan ano siya, hindi naman magmamatch. Minus plus 5. Yan. Minus plus 5. Kung ito is 499, kung yung baba is 498 o 97, basta hindi siya magna 493, bagsak yun. Kailangan between, kahit tumaas pa yun, huwag lang di sobra sa mataas. Yan. Makikita nyo, magmamatch yan, pero minsan less tong sa baba. Yan, kagaya yan, 94. Pasok pa rin yan sa minus 5 o plus 5. Pasok siya. So, makikita nyo naman sasabihin niya calibration complete, press confirm to save. Yan. Pindutin nyo lang yung save. Save ulit. That's it. Ganun lang mag-calibrate ng blood leak. Tapos patayin nyo. Papatakbuhin naman natin siya ng dialysis para may test natin kung magpe-fail pa rin yung blood leak. Mag-ano ako, sandali lang, mga magdadali lang muna kasi maglilinis ako dito sa office. Masyado nang madumi. Kasi yung katrabaho ko nagbakasyon para pagbalik niya malinis, ikip niyang malinis. Kailangan natin mag-stable yan, tapos iti-test natin yung machine.
hintayin lang natin mag-stable. Ang iniisip ko baka hindi pa na-drain dito yung mga kahapon na maling bicarb ay maling acid. Sabi na eh. Baka hindi pa siya nahigo. Dapat muna dinirain ko muna pala. So ang gagawin ko, i-drain ko na lang. Wait yung mga kamakina. Ng acid. Kasi kahapon nagka-problema kami sa acid. Yan, kung makikita nyo mga kamakina, dinidrain ko siya ngayon. Yan, dinidrain ko. Kasi baka mayroon pang nahigop yan. Kasi kahapon nagpapatakbo tayo ng machine. So nahigop niya yung maling mix na acid. So meron pa yan sa linya, kaya dinidrain ko muna. Gagawin ko, kukuha muna ako ng jug para mapatakbo natin ito. Ilagay muna natin sa jug para mai-drain ko muna nito kasi baka may pumasok sa linya niya na acid na maling mix kahapon. So, kaya nasa 12.7, 12.8 lang yung conductivity ko. Siguro pag nilagay natin dito sa jug, tataas yan. Mababa siya, 12.8. So hintayin lang natin siya makahigop para 12.7, nagre-red siya.
So it means may maling mix pa rin doon sa line. So i-drain muna natin siya ng i-drain. Walang problema ang conductivity to kasi ang nakalagay lang dito is blood leak minor. Yan, blood leak minor kung makikita nyo dyan. Blood leak minor. Para matest ko rin to kung babagsak pa din yung blood leak niya o kaya mag-show up pa rin yung blood leak niya. Kailangan natin matest to. Pag kinalibrate nyo, kailangan natin i-test. Kailangan nyo pa rin siyang i-test para malaman nyo kung okay pa rin yung machine. So tingin ko okay naman to kasi nakalibrate ko naman. Kailangan ko lang make sure na i-test to. Na wala na siyang ibang problema pa. Tingnan nyo mga kamakina, umakit na sa 13.1 kasi hindi ako sumaksak doon. Ibig sabihin may mga acid pa na maling mix na sa loob niyan. So dinidrain ko pa. 13.3. So magandang conductivity yan. So okay na rin yung temperature natin. So pwede na rin natin siyang i-test. Siguro pagkatapos ng test tsaka ko na lang papatayin para sigurado tayong wala nang maling mix doon sa line. Kung makikita nyo, dinidrain ko siya. Yan, dinidrain ko. Tumutulo yan kabilaan. Para wala tayong problema rito kasi baka katulad kahapon na wala akong alam kung hindi pa ako pinage. Hindi ko malalaman na yung acid namin nagloloko. Kaya tingin ko doon sa machine, kinalibrate ko. Kahit anong calibrate ko, walang nangyari. Yung pala, nasa acid. Yan, isa rin yun. Ngayon malalaman natin dito kung okay na to. So ilalagay ko dito ngayon calibration na. Okay na to. Isa pa yung isa kong i-record natin siya ngayon sa book. I-record ko siya ngayon dito. Yan. Hap. Hapon is
19. Hindi 20 kahapon. 9:20. Tapos ngayong araw, yung kahapon, sinulat ko na rin. Hindi ko na nasulat kahapon dahil na pagod na ako. So susulat ko naman ngayon, sinulat ko na. So ngayon is 21, 9:21, 23, blood leak. Machine 42. Blood leak minus. Blood leak minus. Recalibrate ko lang. Calibrate. Machine problem natin na sana. Machine problem. Papile natin siya dito sa machine problem. Ay, form to. Ayun ang machine problem natin. Malapit na siya. Positive pressure na lang itetest. Wala pa dito. 42. Malapit na to. Tapos susulatan ko naman yung minix kong acid ngayon, 3K. Yan, tapos na yung test niya. Sulatin ko lang ito mga kamakin ha. Okay. So tapos na tayo dito. So okay na siya, lahat ng test pumasa. So pwede na natin siyang heat disinfect siya ngayon.
para may gagawin pa tayo isang machine sa labas. I-disinfect na siya. Lalagyan na natin siya ng okay to use. So ito, okay to use. Lalagyan lang natin ng date kung kailan mo ginawa, tapos number, tapos sign kung sinong gumawa. Basta lagay mo rito para alam nila na okay to use. Okay, hanggang dito na lang tayo mga kamakina. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Huwag sana kayo magsawang manood. Marami kayo matututunan. Okay, hanggang dito na lang tayo kamakina. God first. Another video tayo. Meron pa ako dalawang machine doon, pero siguro isa lang muna kasi maglilinis pa ako dito. Gusto ko para bukas pagpasok ko malinis, magandang gumalaw. Okay? See you mga makina.